pag hindi mo nakikita ang halaga ng mga pagpapala at grasya ng Diyos sa iyong buhay, makakapagreklamo ka, minamaliit mo ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. To complain is also an indication that you don't really trust God. Di po ba? Bakit nagrereklamo ka? Kasi gusto mo yung masundan, yung mangyari, yung gusto mo. At ano po ang tawag niyo doon? Kung hindi kataasan ng loob. When you complain, you are full of pride. And remember, when you constantly complain, you will not be blessed and you will reap the consequences of your complaining. Kaya magandang itanong yan eh. Gaano ba kalaki, kalalim ang aking tiwala sa Diyos? Meron mga tao, kala nila pag magrereklamo sila, may magbabago. Pero tanong ko po sa inyo, meron ba? Ang dami sa atin dito, sanay magreklamo. Pero nagsasayang ka lang ng oras, ng panahon at ng lakas sa kakareklamo mo. Tandaan nyo din po ito. Nagiging toxic kang tao dahil sa iyong pagrereklamo. Dahil ang tao daw nagrereklamo parang nagsusuka. Isipin niyo po yan. A person who constantly complain is like a person who vomits. Ano po yung nararamdaman niyo pag nakakakita kayo ng taong nagsusuka? Di ba parang masusuka ka din? Nawawalan ka ng gana. Di po ba? Kasi yung nagpag-complain niya, paglalabas ng negatibo. Hindi ka nakakapagbigay ng tuwa sa iba dahil sa iyong pagrereklamo. Remember that your repetitive complaining attracts the things that you complain. Nagrereklamo ka, mahirap ang buhay. Gumagaan ba ang buhay? Hindi. Di po ba? Nagrereklamo ka, ang sakit-sakit ng katawan mo. Pero gumagaling ka ba? Hindi. Kasi doon sa pagrereklamo mo, yan nilalapit mo sa iyong buhay. But when you are repeatedly grateful, you attract what you are grateful for. Kaya imbis na ikaw ay magreklamo, magpasalamat ka palagi. Salamat ka, meron kang kinakain. Daraming yung kakainin. Amen? Pasalamat ka, kahit na mahirap ang buhay, nakakaraos, meron kang pera, bibigyan at bibigyan ka ng pera ng Diyos. Pasalamat ka, ginising ka ng Diyos. Dadagdagan ng Diyos ang iyong buhay at lakas. Tandaan niyo po, hindi sa pagrereklamo tayo binabasbasan ng Diyos. O hindi, sa pasasalamat at sa ating pag-aalay ng sarili sa Kanya.